The ark of shittim wood, 2 cubits and a half was the length of it, and a cubit and a half the breadth of it, and a cubit and a half the height of it. Okay, let us pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa amin pong pag-aaralan niyo sa salita, Panginoon. I-bless niyo po ito. Magsabi po na aral sa amin at makita po namin yung mga nakapaloob na naman sa aming lesson ngayon. Maraming pong salamat. Tulungan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng kababaang loob at linaw ng pag-inisip sa amin pong pag-aaral. Lahat po ng ito iniling po namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Okay. Ang anak ko date. Anak ko Online? online ka bro. Hindi naman ako online. Ay, sa group. Naka-record data. Record lang. Kaso duwa ko mga kanya. Duwa ko mga kasi. Malag to pwede may sakas to. Okay. So, ang mapapansin natin dito, binasa po natin dito, yun pong tawag dito, meron po kasing grate ito, yung parang Grills. tawag dito, yung parang barbecue. No? Grills. Ito sa may altar. Ano? Sa brasan altar. Kapag tiningnan mo po siya, ang height kasi nito, magkasing height dito sa Ark of the Covenant. So parang pag nakakita na kayo ng mga gadgets ng mga surveyors, no? JJ, kaskastada nga. Pangkita dati level. Ayan. So kapag titingnan mo siya from outside, at titingnan mo siya rito, the Ark of the Covenant, pantay. Parehas siya. Na. Okay. So yan po yung kwan. Ang implication po niyan, mga kapatid, no, parehas pa yung height dito. So kapag tiningnan mo po siya doon, makikita mo yung Ark of the Covenant. Makikita mo yung mercy seat. No. So isa lang po yung mercy seat. Nakalagay po sa kwan. Nandun po sa Ark of the Covenant. Okay. Isang item po siya. No. So, pagpasok natin dito, mayroong ano na to? Brasan laver. Ito ay brasan altar. Okay. Ano pinipicture nito? It pictures hell and the wrath of God. No. Pero yun po yung ginawa din ng Panginoong Jesucristo, yung sakripisyo niya. No? So yung sakripisyo ng Panginoong Jesus dito, kung titingnan mo dito, parehas siya sa level dito sa Ark of the Covenant, di ba? So ibig sabihin, makikita mo lang yung Ark of the Covenant from here, dahil magka-level sila, kapag nakita mo yung sacrifice dito. So hindi ka makakapunta dito sa kung wala yung veil, hindi ka makakapunta dito sa loob ng tabernacle kapag hindi ka nag-offer. So, nakita po natin sequence yan. Pattern din sa buhay ng isang nanampalataya, isang Kristiyano. No? Kailangan po natin ng sakripisyo ng Panginoong Hesus para makapunta tayo sa Holy of Holies, di ba? Makapunta tayo, makita natin ang Panginoong Diyos. And then ito ay picture nito na ng eternity dito sa baba. At yung pagbuhugas dahil tubig nga, diba? Justification, yan. And then yung pong shewbread, it pictures our Prayer. God's provision. God's provision. Provision ng Panginoong Diyos. Yung shewbread. Right side. And then we have the incense. Prayer. So, Parang pandeng tulad ng prayer natin. No? So this is a sweet smelling savor. No? Sa Panginoong Diyos. Ganon din po yung panalangin ng mga saints. No? It is a sweet smelling savor. Sa
then we have the candlesticks, which pictures the Holy Ghost. No? Yung candlesticks, the light. No? And the Bible, the light of the Bible. No? Ito. And even the Holy Ghost. Okay? So, kailangan natin. Kapag ikaw ay nanampalataya na, papasok sa iyo ang Holy Spirit na siya yung magtuturo sa atin. Di ba ba? Okay. Madi pa lang ata matajay speaker tayo. Parasan tayo san. Okay. Ngayon, papasok na po tayo sa loob ng Holy of Holies. Now, ito po ay the holy place na tinatawag. Now, ito yung Holy of Holies. Ha? Okay. Now, dito sa Holy of Holies, may isang item lang yung nandun. At yun ay ang Ark of the Covenant. Pero isa rin, nandun na rin po yung tinatawag na mercy seat. No? Andyan na rin po sa loob. Okay. Tingnan niyo po sa chapter 27, verse 1 of Exodus. Chapter 27. Okay, ano di pa kayo? Ayan, ayan. Para sa dimay. Verse 1. And thou shalt make an altar of shittim wood, 5 cubits long, and 5 cubits broad, and the altar shall be 4 square, and the height thereof shall be 3 cubits. Okay, so yun po yung altar. Now, verse 5. And thou shalt put it under the compass of the altar beneath, that the net may be even to the midst of the altar. Okay. Meron siyang yung tinatawag na yung grate or the net. Sa loob ng altar na yon. So doon makikita po natin yung network or net. No. Di kas lang malagay ngayon pa dyan pag ipagtunuan nga dyan tibaba na nga ito damo na ito pag pagkargaan ni pag wine oging na pagbabaan dyan po. Yan. Okay. What? Wala? Okay. Pada di sa punto nga aglalak. Manutan, Raymond. Sa bali. Dari kata nak telepon terus tak. Okay. So, at parehas da. And then, hindi nabangon da ito'y amoy ito yung muna nga kwa. Nga item dyan ko naging tabernakal. Saan nga day day? Saan nga lagi day brasen, altar kin brasen, patasod ito muna na. Kaya muna, ngayon naramid dito, ngayon in kwate apo, dito the Ark of the Covenant. Abay, dito yung pinaka-importante. Dito yung amin. Ito yung pinaka-importante sa lahat, hindi po yung mga items sa una. No. So, gumawa po sila ng tabernacle para bahay ng Ark of the Covenant. No. Yan. Bahay po siya ng Ark of the Covenant. Okay. Iso tinbalayanda. The Ark of the Covenant. Dadagay dyan mo, tagmahan mo.
Hindi ka naman pwedeng pumasok dito na hindi ka dumaan dito, di ba? Ito ay preparation para sa mga papasok. Para makita po nila yung pinaka-importante na item sa loob ng tabernacle. Kung buhay ka na makakapasok. Kung buhay ka na makakapasok. Okay. Ako dito sa pungkong kasi. So, isa pa dito mga kapatid, nauna ito, no? Nauna ito na ginawa. Isa pa dito mga kapatid, itong Ark of the Covenant na to, or the Holy of Holies, no? Oh, kita din. Right? Okay. Diba dito, ang ilaw lang dito yung candlesticks. Diba? So, nag-iisa lang yung ilaw niya. Pero dito, walang candlesticks. Oo. Walang candlesticks. Diyan. Pero ang tanong, sa paanong paraan na yung kukunin nila na blood ng sacrifice na ibubuhos ng pare doon sa mercy seat. Paano makikita ng pare sa loob yung mercy seat? Eh dito, itong veil pala na to ay makapal. Makapal ito. No. At hindi makakapenetrate ang liwanag. No. So, hindi makakapasok ang liwanag. So, kailangan yung pare na papasok, malakas din. Para maitulak niya yung veil. No. Okay. Kaya nga sabi ng hindi makakapasok yung yung lame, yung bulag, yung sa kanya. Dito, no? Kapag ang isang pare mayroong kapansanan, hindi pwedeng ay isang pwedeng maging pare. Hindi siya pwedeng maging pare kapag meron siyang kapansanan. No. Okay. Ngayon, paano niya makikita yung kanyang sasabuyan doon? Siyempre, pag pumasok siya, pag pumasok siya at madilim dito, hindi niya makikita, di ba? Kung lang, hindi pang-iikuan na ang balin, di ba? Ngayon, paano niya makikita? Okay. So, nandito po kasi yung tinatawag na mercy seat. Nandito yung mercy seat on which nandito ang Panginoong Diyos mismo. Now, sabi po ng Bible, God is light. Diba? And God created the light. So, pag-magal ko dito din. Cellphone ko. Dito ko din. So, hindi sa loob niya parang ang liwanag nito parang araw din. No. Bakit? Dahil nandun ang Panginoong Diyos. That's the reason why yung mga pare hindi sila nagtatagal dito. Ang kanilang gagawin lamang sa loob ng Holy of Holies is that to pour yung blood. Yun lang. Pagkatapos takbo na sila. Takbo na. No, bakit? Nandun yung presensya ng Diyos. And they are afraid of God. No. Nandito rin po yung tinatawag na the fear of the Lord. So, hindi po yun reverence o respect sa Diyos, yung fear of the Lord. It is actually fear. Pag tinawag na takot, takot talaga. No. Si Rebel.
Sabihin mo pag umakyat sa taas, ako, umakyat sa taas naman. Yun yung takot talaga, di ba? Takot na ayaw mong punta ron, ayaw mong maranasan, no? Or takot na kwan, parang sa mga bata. No. Bakit ayaw nilang gawin ang isang bagay na pinagbawal ng kanilang mga magulang? Dahil sila ay takot na mapalo. Diba? Ganon yung takot, hindi takot na respeto lang. No. Nandun yung takot talaga. Dahil takot nga eh. Diba? Katakot-takot. They should run for their life. No. Kapag naibuhos na nila yung blood of the sacrifice, no, takbo na sila malabas. Yun yung kanilang gagawin. Ano? Dahil wala naman silang gagawin dito sa loob. No. Wala silang gagawin dito. Ang kailangan lang talaga na gawin nila, yung candlesticks dapat laging nakatrim yan. Laging may ilaw. No? At yun, kailangan nilang palitan yan araw-araw. Ang dapat pabangles. Di tinapay. And the incense. Nandito yung gagawin dito sa holy place. No? Wala dito. Ang kailangan lang gawin dito ay yung blood na isasaboy doon sa mercy seat. Ngayon, yung pagsaboy po ng mercy seat, ng blood, nakalagay po yan sa Hebrews chapter 9. Hebrews chapter 9 and chapter 10. Now, nandyan na po yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa cross. Tingnan niyo po. Hebrews. Game juga. Hebrews chapter 9. Doon na po kayo. Okay, sabi po dito. Then verily the first covenant had also ordinances of divine service and a worldly sanctuary. It is just a worldly sanctuary. No. Dahil hindi ito maninirahan ng Diyos. Ang totoong tirahan ng Diyos ay ang kalangitan. Di ba? Ito ay worldly sanctuary. For there was a tabernacle made, the first wherein was the candlestick and the table and the shewbread, which is called the sanctuary. And after the second veil, the tabernacle which is called the holiest of all, or the holy of holies, which had the golden censer and the ark of the covenant. Meron palang kwan dito, golden censer din. Overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's bed that budded, and the tables of the covenant. Pala, pagpasok nila dito, dapat may censer. Yun din yung maaamoy ng Diyos. At hindi nyo maaamoy yung kasalanan ng pare. No. Kailangan yung censer. And over it, the cherubims of glory shadowing the mercy seat. Okay. So, the cherubims, di ba mayroong kwan? Kapag ganito yung Ark of the Covenant, sa taas niya mayroong dalawang cherubims. Di ba? And between the cherubims, nandyan yung mercy seat. No. Sa ibabaw niya. Okay. Ano pa? Shadowing the mercy seat, of which we cannot now speak particularly. Bakit? Dahil sa panahon dito, sa Hebrews, nung naisulat ng Hebrews, wala na. Wala na yung mercy seat during that time.
Wala na yung Ark of the Covenant. Ah. Okay. Dahil nga sa mga canterings. So, hindi na nila mahagilap. At kahit na hanggang ngayon, di ba? Hindi na nila makita kung nasaan. So, some say na kinuha ng Panginoon or tinago ng Panginoon. Hindi natin alam. Pero may mga archaeological findings daw na meron silang nakita. No. Okay. Now, when these things were thus ordained, the priest went always into the first tabernacle, accomplishing the service of God. But into the second went the high priest alone once every year. Okay. Dito, palagi, nagpupunta sila. Pero dito, once a year lang. Minsan lang. Magsasaboy lang sila ng blood. The high priest alone went the high priest alone once a year, not without blood, which he offered for himself and for the errors of the people. The Holy Ghost, this signifying that the way to the holiest of all was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing. Okay, so ibig sabihin yan, noong nandirito pa itong tabernacle na to, no, hindi pa na imamanifest talaga kung ano yung ibig niyang sabihin. Until such time na pumarito ng Panginoong Hesus Kristo. No. Na yung pinipicture pala ng mga blood sacrifices, animal sacrifices at mga blood na isasaboy dito, ay picture pala ng Panginoong Hesus Kristo. No. Na kanyang gagawin. Which was a figure for the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that would not make him that did the service perfect, as pertaining to the conscience, which stood only in meats and drinks and diverse washings and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation. Pero verse 11, tingnan nyo. But Christ, being come and high priest of good things to come, by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Okay, so yun yung kwan. Yun yung ibig sabihin ng tabernacle at mga sacrifices na yan. Ang gagawin ng Panginoong Hesus Kristo. And verse 13 and 12. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. For if the blood of bulls and of goats and the ashes of an heifer sprinkling the unclean sanctifies to the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ? Okay. So, the blood of bulls and of goats and ashes of an heifer, sabi niya, ito rin ay nakakapagbigay ng temporary cleansing sa mga mag-o-offer. Ano? Dahil gagawin ulit nila yan every year. No, next year. Gagawin ulit nila. Ganyan. Pero sabi niya dito, nag-offer na inyo-offer na yung ultimate sacrifice ang Panginoong Hesus Kristo, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Okay. So, nandyan na yung tinatawag na purging o paghuhugas. Paglilinis. Now, verse 1 of chapter 10. For the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things that can never, with those sacrifices which they offered year by year continually, make the comers thereunto perfect. Okay. So, hindi makapagbibigay ng perfection. Nag-offer ka, hindi ka perfect.
sa harapan ng Diyos. Bakit? Hindi perfect yung sacrifice mo. No? At hindi ka rin perfect. Ngayon, nung na-offer yung perfect sacrifice at ultimate sacrifice ang Panginoong Yesus, no, naging perfect na rin tayo. Dahil naipasa sa atin yung righteousness ng Panginoong Yesus Cristo. So makikita nyo doon, yung salvation ngayon ng Kristiyano na nagparatay sa Panginoong Yesus, talagang eternal. No. Dati, nawawala yung kanilang salvation. That's the reason why pinipicture ng kanilang sacrifices din. They must offer again and again and again. Diba? Okay. So, yung mga hindi naniniwala sa dispensations, wala. Hindi nila masasagot itong mga katanungan kung bakit sila mag-offer year by year. No? Okay. Ano pa, mga kapatid? Ang sabi ng Bible, ito ay tabernacle na panglupa, di ba? Ang tabernacle ng Diyos talaga ay ang kaharian, sa kaharian niya, sa langit, di ba? Okay. Ngayon, sa pagpapatayo nito, or sa kahit na anong building, anong gagawin mo sa tawag natin dyan? Fixed vibration. Nawag natin dyan ni yung hulog. Yung hulog, tinag. Magtuog. Yung hulog, kapag ikaw ay magpapatayo ng building, hindi mo yan iaagis pataas. Di ba? Galing sa taas, pababa. Now, para makita mo yung tamang tawag dito, tindig niya. Now, hinahil tulad din yan sa mga ginagawa nila dito sa tabernacle, sa mga ordinances. Sa tingin kasi nila, kapag ginagawa nila ito ang rason na titingnan ng Diyos para sila ay makarating sa langit. Ordinances. At kahit na ngayon, ang sinasabi ng karamihan, kailangan mong gumawa para ikaw ay maligtas. Gumawa ng mga mabubuting bagay. At gumawa ng mga kagustuhan ng Diyos. Sumunod sa kanyang utos para ikaw ay maligtas. Everything na ginagawa natin dito ay para tayo ay makarating daw sa langit. No. Pero baliktad. No. Picture din yan ng hulog. Kailangan ang Diyos ang gagawa ng paraan. Pababa. No? Pababa. Para perfect. Di ba? Oh, kapag tayo, sige, ihagis mo yung van. Tingnan mo kung perfect yung van. Yung, hindi nahulog pala. No. Anong tawag mo pag binutong pataas? Hindi nahulog. No. Makikita mo ba? Yung straight line niya, kapag ginahagis mo pataas. Hindi, di ba? Kailangan mo na pababa talaga. So, it pictures yung ginawa ng Diyos. Kailangan po natin na ang Diyos ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas. Para tayo maabot. No. Dahil ang kaligtasan ay galing sa Diyos. Hindi galing sa tao. Wala sa tao ang kaligtasan. Nasa Diyos. No? Yan. Okay. So, mga kapatid, hindi po mahirap yung kaligtasan. Para makaabot po tayo dito sa Holy. Sa the Holy of Holies. Kung saan nandun ang Diyos. Dahil siya yung nag-abot po sa atin. No. Pababa. Tingnan nyo po sa Isaiah chapter 1 verse 18.
Isaiah chapter 1 verse 18. Pakibasa, mga nakakita. Isaiah chapter 1 verse 18 says, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." See? Kahit gaano pa yan, no, kalala na kasalanan. So, sabi niya, yan ay mahuhugasan. Pero ang tanong, ang parte ng tao ay tumalima dito sa kagustuhan ng Diyos. Tumalima sa tawag ng Diyos. No? Hindi yung gumawa. No? Pero sabi niya, come now and let us reason together. Mag-uusap nga tayo, sabi ng Diyos. Di ba? Usap nga tayo. Okay, kahit na makasalanan ka, pag-usapan natin yan. No? Mahuhugasan yan. See? At kung ikaw magkakapag-usap sa Panginoong Diyos, anong gagawin mo? Gagawin ko to para makipag-usap ako sa Diyos. Ganun ba? Hindi, di ba? Kapag makipag-usap lang. Di ba? Come now and let us reason together. No. Okay. Ang maghuhugas talaga ng ating kasalanan ay ang banal na dugo ng Panginoong Yesus. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John chapter 1 verse 7. We need the cleansing of God. Hindi po yung tayo yung maghuhugas sa ating mga kasalanan. Okay. Pakibasa po. 1 John chapter 1 verse 7. 1 John 1 verse 7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Okay. So, ang liwaliwanag naman, di ba? Ang makapaghuhugas ng ating mga kasalanan ay ang dugo ng Panginoong Yesus. Hindi dugo ng tao. At hindi rin dugo ng hayop. Now, maliwanag po ba? Kung dugo ng Panginoong Jesucristo, ang kaparaanan para tayo mahugasan, nasa tao ba ngayon? Ang paggawa para siya maligtas? Wala, di ba? Anong gagawin ng tao para siya maligtas? Mangumpisal? Ano? Okay. So, pwede rin ang ikukumpisan niya ay ang kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesus. So, ikumpisan mo sa Diyos na ikaw ay nanampalataya sa kanyang anak na siya lamang ang makapaghuhugas ng iyong hindi lamang kasalanan kundi pagka makasalanan. Dahil ang rason kung bakit tayo nagkakasala ay dahil tayo ay makasalanan. Ano po? Klaro po ba? So, wala sa gawa ang kaligtasan. Nasa pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sapat na yun. Kung hindi yun sapat, para sa'yo, kulang. So, ibig sabihin, hindi ka pa talaga naniwala o nanampalataya sa Panginoong Yesus. Dahil kinukulang mo yung kanyang sakripisyo sa cross. Huwag mong kulangin. Sapat na yun. Na ba? Sapat na yun. Okay. So, bago po tayo makapunta rito, kailangan natin ng paghuhugas. At yan ay makukuha po natin dahil sa banal na dugo ng Panginoong Yesus. Lahat po. No. Okay, ito pala. Ang makakapunta lang po rito ay high priest. Maraming mga pare, pero isa lang ang high priest. Di ba?
Kapag namatay yung high priest, mapapalitan ulit ng high priest. Mag-isa ulit. Di ba? Ngayon, yung mga pari dito, hindi sila basta-basta makapasok dito. Kung hindi, patay sila. No. O kahit pumunta sila dito, mag-o-offer sila ng strange fire, patay ulit sila. Diba? Or lumagpas sila dito na hindi nag-offer ng sacrifice, patay ulit sila. Diba? So, hindi basta-basta. Ngayon, tayo, kapag tayo nanampalataya sa Panginoong Hesus, sa kanyang sakripisyo sa cross, diretso na tayo. No? Diretso na. Pasok agad tayo sa mercy seat. No? Ano ang rason kung bakit nahati ito nung namatay ang Panginoong Jesucristo? Ito pala yung tinatawag na veil. Ito yung second veil. Ito yung first na veil. No? Ito yung second veil. Noong, di ba, namatay ang Panginoong Jesucristo at lumindol? No. Nung lumindol, nahati po ito. Itong veil na to. Pero ito hindi basta-basta mahahati. Nang kahit na anong lindol lang. No? Yung lindol na yun ay galing sa Diyos. No? So, hinati ng Diyos yung veil. No? Yung kortina na makapal na yun. Hinati niya from top to bottom. No? Okay. So, ibig sabihin yan, yung mga pari dito na pumupunta, no? Pagtingin nila dito, uy, open na. Diretso na. Di ba makikita dito yung van? Ka-level ng altar. Na. Pag tingin mo sa labas, uy, makikita na yung mercy seat. Makikita na diretso yung Ark of the Covenant. No. Pero pag nakita mo yun, patay ka kasi. No. Patay ka. Ang nakakita lang doon ay ang high priest. Once a year lang niya makita yun. No. Okay. So, ngayon, nung nahati yun, nakita na nila. Di ba? Nakita na nila yung Ark of the Covenant. Pero ang tanong nila, bakit hindi tayo namatay? Ano? Bakit hindi tayo namatay? So, bakit? Dahil papasok na kasi yung tinatawag na New Testament. New Testament na. Tapos na. No. Yung pinipicture ng tabernacle. Tapos na ang sakripisyo ng Panginoong Jesus. Ngayon, ang lahat na ng mananampalataya, diretso na sa Diyos. Ngayon, meron na tayong tinatawag na priesthood of the believers. Now, yung priesthood of the believers. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, diretso ka na. Tingnan nyo sa 1 Peter chapter 2 verse 9. First Peter verse 9. Receiving the faith And that we are chosen generation, a royal priesthood, and holy Okay. peculiar people. Ito po, tinutukoy po nito ay ang Israel. Pakibasa po sa mga... First Peter chapter 2 verse 9. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Mhm. Peculiar. Okay, so patungkol po yan sa Israel, no? special. Special or chosen nation, no? Pero tayo po,
Romans. Romans. Keyword lang sa Sino ba yun? Romans 13 or 11. Romans 13 or 11. God had cast away. Okay, mamaya na. Ipakita ko sa inyo mamaya. Pero lahat po tayo ngayon, diretso na. At meron na tayong tinatawag na priesthood of the believers. No? Tayo po ay diretso na diretso na sa yung access po natin, no? Sa Diyos. Hindi na po hindi na po tayo dadaan sa tinatawag na pare or priesthood, no? Romans chapter 5 verse 2. Romans chapter 5 verse 2. Verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Okay. Ang meron lang access dito sa loob ng Holy of Holies ay ang mga high priest natin. Ngayon, iniwan na ng Diyos yung veil. So, ibig sabihin, lahat na pwede nang pumasok. As long na ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Now, yun na yung tinatawag na New Testament. Now, by faith only. Now, through the Lord Jesus Christ ay makakapasok po tayo diretso sa Diyos. Lahat, kahit na kahit ang prayer, no? Ang prayer, diretso na sa Diyos, maririnig na. Now, dahil ang access po natin ay ang Panginoong Jesucristo mismo. Ano? Okay? Nakuha niyo po ba, mga kapatid? It's already 10:54. Okay. Now, so ito po yung Ark of the Covenant. Ito yung desire, no, ng mga high priest na makita. Pero takot pa rin sila na nandun yung presensya ng Diyos. No. Hindi basta-basta yung makakita ng Ark of the Covenant. Just remember noong kinuha ng mga Philistines, di ba? Lahat ng nakakita, nagkasakit ng kasla almoranas. No. Hemorrhoids. Okay. So, hindi lamang po yung mga Philistines, kahit na yung mga Israelites. Kahit na yung mga Israelites. So, hindi basta-basta kung sino-sino lang yung makakakita sa Ark of the Covenant. Okay. Yung mga pari lang ang pwedeng bumuhat doon. Mga pari lang ang pwedeng tumingin doon. Ngayon, sa atin, diretso na tayo. Diretso na tayo merong access sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng pare. Kaya ngayon, wala na dapat ang pare. Dahil wala nang silbi ang pare. Ano? Tapos na yung kanilang pagsiservisyo. Nandito na tayo sa tinatawag na New Testament. Ano po? Okay. So, sana po na nasurutan nyo. Yan. Diyan ni Patayo. O, da sa lutsod, garot? Sa lutsod?
Well na. Naglalo, kaduting yung klase na. Dahil di karot na agi purwak na dito iti blood. Ngam no apay nga awan tagbati nga blood iti. Sino Yang pering tagbahan kadakot? sa bali nito. Sino pering Well, piso pering? dapat kuma the Ark of the Covenant, the mercy seat, katardara kuma tagi over the Lord tidara. Diba? Ngam dito ay awan. Acceptable. Well, kaya na nga sa una yung accept niya ang Diyos na gajay ni Dara. Dara. Kaya accept niya po Nang Diyos. nagajay ko pastor, yakan ko nakadyo ko pa ng pangtao. Old Testament. Ada, dara-dara jay akan. No, panay, agi offer na. Pero dagajay na review ko pa ng Di kung kunayo na yung ba? animal ko, Oo. pandalatay ko rin dara. When na, talaga kakasjay. Ngam dito yung karot maminsan dalang nga magipan. Pag anita pa, once a year. Hindi pa. Ngam dito yung tipa, ang altar dito eh. Dito yung maminsan ni Saboy na ito pa. Dito yung panglut-lut ko ang Ngam dito yung once a year lang sila. Nadi sabi. Sobrang ko niya. Yung tidara ng mga kukuray. Well, nung kasjay pa ilang kumain ganay tata. Yan. Oh, Awan na ding taday jay iti ko taday iti trabaho iti padi. kasi awan taragon na. Nga. Well, kasi di awan taragon na. Kaya nakakita kayo iti padi nga nagpati. Kada jay iti trabaho iti padi. Di ba? Jay mang duyok jay ko sa naraan jay dara. Eh sugar ti offer na. Jay iti trabaho iti padi. Well. Kahit na kunada nga sulutan na ito, kasi kumaanta rami doon di ba? Na. Oh, dito trabaho ti pati. Isungada iti pati. Tayo sunod intercessor. Yan. When mo mangibabat ente tao kani Apo Diyos. Tata, datay ang amin intercessor tayo. Datay ang amin padi. Yan. Diretso tayo nga makadawat kanya na makikotod. Jesus Christ na ni high priest. So, intercessor tayo ta, ini Jesus Christ. Diretso. So, nakad-Diyos, kaniso na matlangad, tao. 100% man and 100% God. Yan. Kaan nga tao lang. Nakasali magbagay tila doon. So, nakipagtao. Nakas ka na tayo. Batman. Hindi Batman, hanggang mamamati. He is not God, Batman. Batman ba lang. Awayan sa lungsod. Okay, nalpas tayo. Ito ni Kuat tayo. Nalpas tayo. Ito journey to the tabernacle. Nakadanon tayo kin ni Apo Diyos. Alam ang labsan tayo pa. Yan. Ang mga labsanan. Patinggal lang dyan. Nakadanong ka dyan ni Mercy Seat Store. Yan. Yung sa marunong pastor niya. Carnete. Oh, bali na labsan ni Apo Diyos. Nadanon mo garo doon. Gusto mo pang bumalik. Kasabali pa pa nang okay, tumakdot ni Garot, nagkararek tayo. Respect. Ay daklang ni Diyos may nga marakabali namin nagyaman kami nga po. Iti sasawanan kami ng Apo Diyos. Thank you. Iti lesson me, magpapaligita ko na kami. At tulungan na kami na Apo Diyos na nagititag na banag, na ikatagbati, iti puso ko ng kapanunutan mi, kan iti cycle mo Apo Diyos, iti leto nga tabernacle mo Apo Diyos na makita ko nga iti panagbiyak niya Apo Diyos. Manipod Apo, iti panangisalatan mo kada kami, Papa na po Diyos, parangitad mo ka na po Jesus. So na itinagbalin na ultimate sacrifice. Ang linis kada kami, kaya ikaw ta po Diyos, mag-provide ka tamo, kada dito pagkasapulan, ora pa Apo na dito kararagmi,
May picture mo lang the sensor, may sumot apo Diyos iti pakadenggang mo apo. Iti trono ti kaasim apo Diyos sa gitar araraw mo kanya. Basta mo apo Diyos iti candlestick, may suda apo Diyos iti sudeta iti mangsilaw mo kada kami. Iti sasaom, kung basta mo apo Diyos iti Holy Spirit. So matapo Diyos iti mangidaldalan at tamot kada kami maglawlawat. Tap matapo Diyos na makita mi no anya ti kamalimi kan kasamot nga may gusto apo Diyos. Dan apo Diyos na nakadanon kami matapo iti Ark of the Covenant and the Holy of Holiest. At nakita mi apo Diyos iti presensya. Thank you Lord. Dada kami ngayon sa lakan. Thank you apo Diyos diretso kami na makapagkararag. Diretso kami na apo Diyos na makapagdawat, makapagdayaw kada kayo. Thank you Lord iti kinaing pagyo. Thank you ti panangin sa lakam kada kayo. At apo tulungan na kami nga serbi na nasaya kada kayo. At karoon mo apo Diyos iti putno nga panagputin kada kayo apo Diyos. Tapno adami na disyan. Iti banag na malim na kayo apo Diyos katay ayun ka. Thank you Lord. Pakawalan na kami kaniliti amin pasulag sa mga ng Ama nga mga nakita mo pinarugit mo apo Diyos kada sa mga. Amin na gato'y dawatan mo itinapatag na naganap mo sa Kristo. Amen. Ngayon, grass ka pag-bait.